Nagdesisyon ang magkakaibigang sina Marco, Ella, Benji, Joy at Ian na magbakasyon sa isang resort na nasa tuktok ng isang bundok. Matagal na nilang planado ang trip na ito. Isang escape, isang quick getaway mula sa lahat ng gulo sa Maynila. 6 silang magkakasama sa isang SUV. May mga dalang bag, speaker at iba pa. Si Benji ang driver at joker ng barkada. Si Ella, tahimik pero palatawa. Si Joy, maarting bading, babae kung manamit at kumilos, mahilig sa selfie at pictures. Si Ian, mayabang pero palaging game. At si Marco naman, tahimik pero matalino. Masaya silang lahat, nagbibidahan, nagtatawanan, nagpaplano kung anong gagawin nila pagdating nila sa resort. Pumasok kagad sa isip nila ang mag-swimming, mag-video okay, at uminom hanggang madaling araw. Si Benji ang pasimuno ng trip na yon. Pangako niya sa 5 na mag-e-enjoy ang mga ito sa kanilang trip at makakalimutan pansamantala ang ingay ng syudad, trapiko at paulit-ulit na katoksikan sa kanilang buhay. Woohoo! Road trip, baby! Ang tagal kong hinintay to. Sa wakas, natuloy na rin tayo. Makakapag-relax na rin. Ngay Benji, ano ba yan? Ang ingay-ingay mo naman? Akala mo wala tayo sa expressway, no? Ayan tuloy, napagalitan ka tuloy ng bebe loves mo. Pare, mag-focus ka na lang sa pagmamaneho. Parang first time lang mag-drive sa malayo Hoy, wag niyo akong inaasar ah. Masaya lang ako at excited, syempre. Kasi for once, hindi drawing yung plano natin sa GC. Di ba lagi na lang, next time, tapos wala naman. Oo nga, tama ka. Ako rin super excited. Kasi, ang tagal na nating hindi nagkakasama ng ganito. Sobrang miss ko na nga tong kulitan natin ganito eh. Sa bagay, yung huli nating outing, antipolo pa, di ba? After ng graduation. Grabe, 3 taon na palang nakakalipas. Oo nga, no? Ang dami na nangyari since then. May kanya-kanya na tayong pinagkakaabalahan pero at least, di ba, kahit busy, nandito tayo. Meron tayong ganito kahit paminsan-minsan lang. Kaya nga yung natuloy na to, sulitin na natin. Wala muna tayong iisipin na trabaho at kung ano-ano. Puro saya lang, okay? Bawal muna ang KJ, ha? Speaking of KJ, tignan mo yung isa dyan, walang imek. Babe, ayos ka lang ba dyan? Parang malalim ang iniisip mo Aha? Hindi naman. Ano lang, napansin ko na parang madilim ang langit. Ang bihira, pati ba naman pagkulimlim ng langit napapansin mo pa? Alam mo, sa dami na nagbago this past few years, ikaw yata yung walang character development. Ayos lang ako, Benji. Marami na rin nagbago. Pero masaya ako na nandito pa rin tayo. Kayo pa rin. Parehong muka, parehong vibes. Miss ko din kayo, loo. Yan ang sinasabi ko. Panalo ka talaga pagdating sa mga ganyang sentiments, bro eh. Grabe, walang tatalo sa tropang to. Tama ka, solid pa rin kahit may love life na o wala. Oh, bakit ka nakatingin sa akin habang sinasabing wala? Ano bang pake mo kung wala akong love life? Ikaw nga, wala ka rin naman Aba, excuse me, FYI lang, meron akong syota ngayon, no? Sa yabang mong yan, may pumatol sa'yo? Asan? Baka drawing din yan katulad ng mga plano natin dati, Meron nga. Oo, may jowa na yan. Naku, maniwala ka naman dyan, Joy. Kung talaga may girlfriend na nga yan, di sana, noon pa niya ipinagyabang sa atin yun. Uy, grabe kayo Legit to. As in legit na legit. Name niya,
teka. Oo, wag na pala. Gusto kasi niya, low-key lang kami. Ganun ba yun? Teka, baka bawal kaya tinatago. Nadali mo, bro! Ano naman kung bawal? At least may love life ako. Ikaw, Benji. Tagal-tagal mo na nagpaparamdam dito, Ajoy. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasusyota. Hoy, bakit naman ako nadamay dyan, ha? Huwag niyo akong isali sa mga trip niyo, ha? Tama na nga yung asaran. Baka mamaya may mapikon pa sa inyo, eh. Hindi na tayo makarating sa pupuntahan natin. Kaya nga, alam niyo mabuti pa, mag-selfie na muna tayo. Bago tayo makarating sa final destination natin, gusto ko may memories na kagad. Okay, sige. Teka, at ipapark ko lang to sa sasakyan sa safe spot. Siyempre, safety first tayo, no? Ha? Anong ipapark? Nasa expressway tayo, uy. Gusto mo bang masita? Bawal uminto sa expressway, maliban na lang kung emergency. Kau naman, sandali lang naman eh. Doon naman tayo sa gilid tapos bubuksan ko na lang yung hazard light para magmukhang emergency, di ba? Hindi joke to, Benji. Hey, kalma lang. Sige, mamaya na lang tayo mag-stop over, Benji. Ituloy mo na yung pagmamaneho mo. Dito na lang ako kukuha ng search sa loob ng sasakyan. O ayan, dali. Smile na. Damihan mo para madami ang upload. Tapos tag mo ko, ha? Matik yan, Ella. Agad na humanap si Joy ng magandang anggulo sa kamera ng kanyang cellphone at kahit maalog, sinimulan niya ng kumuha ng mga litrato. Masayang masaya sila habang nagpapalit ng pose, peace sign, duck face at kunwaring mga stolen shots. Nang matapos yun, ay naging abala na si Joy at Ella sa pag-check ng kanilang mga kuha. Oy, huwag mong i-upload yan, ha? Pangit ako dyan eh. Piliin mo yung maganda ko. Susme, pangit ka pa sa anggulo na yan, ha? Ano na lang ang tawag mo sa amin? Sa unahan ng sasakyan ay napapangiti na lamang si Ian habang nakikinig sa kulitan ng mga nasa likod. Habang si Marco naman ay tahimik lang na nakikiramdam sa paligid sa takbo ng sasakyan. Tinignan niya ang speedometer. Pare, dahan-dahan lang sa pagdadrive, ha? Ayoko pang mamatay. sus! Safe driver to, no? Relax lang kayo, mga tropa. Nagpatuloy ang biyahe ng magkakaibigan. Unti-unting humupa ang ingay sa loob ng sasakyan. Napalitan ito ng katahimikan habang ang tanawin sa labas ay unti-unti nang nagbabago. Mula sa maluwang na highway ay napalitan na ito ng makipot at mapunong daan. Sa tagal ng biyahe, ilan sa kanila ay nakatulog na. Si Ella, nakasandal sa balikat ni Marco. Si Ian naman, sa harap ay nakahilig sa kanyang backpack, bahagyang nakanganga. Si Joy, kahit pilit na nilalabanan ang antok, ay pumikit na rin sandali habang hawak pa rin ang kanyang cellphone. Seryoso naman sa harap ng manibela si Benji at pinakikinggan ang nagsasalitang navigation app na nagsasabi ng direksyon. Kada sabi nito ng left o right, agad niya itong sinusunod. Pero ilang minuto ang lumipas, napansin ni Benji na biglang tumahimik ang app. Tinignan niya ito at lumabas ang alert. No internet connection. Napakunot ang kanyang noo. Tinapik siya ni Marco. May problema ba, tol? Wala naman. Nawala lang yung signal eh. Patay pare. Baka maligaw tayo niyan, ha? Mukhang remote na nga tong lugar na to, par. Tignan mo ang paligid. Puro puno tapos wala pa mga kabayan. Malas. Saan kaya tayo magtatanong? Oh, akala ko ba nakapunta ka na dito dati? Hindi mo kabisado dito? Oo eh. Nakapunta ako pero yung ganitong klase ng lugar kasi mahirap talaga tandaan eh. Tapos nawalan pa ng silbi tong mapa natin. Napatingin silang dalawa sa paligid. Mabundok na ang daan at unti-unti na rin nagiging mas makapal ang mga damo at puno sa paligid. Wala pa rin silang nakikita ni maski isang bahay at mga poste ng kuryente. Wala ring ibang sasakyan na dumadaan doon.
Unti-unting bumagal ang takbo ng kanilang sasakyan. Napatingin si Marco sa katabi niyang nobya at kay Joy na tahimik pa rin natutulog. Walang kamalay-malay sa nangyayari. Sabi naman ng app kanina, diretso lang at ilang kilometro naroon na tayo. Baka malapit na nga tayo. Baka nga pare, siguraduhin mong tama yung dinadaanan natin ha. Baka maligaw tayo. Mahirap ang maabutan ng dilim sa ganitong klase ng lugar. Relax lang pre, ako bahala. Umayos ng upo si Marco, dahilan para maalimpungatan ang nakasandal niyang nobya. Nagising na rin ang dalawa. Agad na nagreklamo pa si Joy nang makitang walang signal. Napansin nila na medyo madilim na ang paligid. OMG! Wala talagang signal, ano ba yan? Wala nga rin ako pati GPS ko hindi na gumagana. Hoy Benji, sigurado ka ba dito sa dinadaanan natin ha? Ba't parang masyado na itong liblib? Huwag nga kayong praning, kabisado ko to. Malapit na tayo, promise. Ba't ba kasi ang bagal-bagal mo mag-drive? Bilisan mo naman na makarating na tayo kagad. Wala pang paakyat Ibig sabihin, malayo pa tayo. Di bilisan. Dahil sa inis at pangungulit ni Joy, ay mas binilisan ni Benji ang pagmamaneho. Halatang nawalan ito ng pasensya. Tumahimik ang lahat. Walang nagsalita. Parang lahat ay sabay-sabay na nakaramdam ng kakaibang tensyon. Naging mapagmasid si Marco. Naramdaman niya na may mali pero hindi niya matukoy kung ano. Humaharurot ang sasakyan sa madilim at lubak-lubak na daan. Pinipilit ni Benji na kontrolin ang manibela, pero sa bawat kurbada, halata ang kaba sa kilos niya. Nang marating na nila ang pababa at pakurbadang bahagi ng daan, biglang napatapak ang paa ni Benji sa preno. Pero walang nangyari. Muli niyang inapakan, mas madiin, pero wala pa rin. Nanlaki na ang kanyang mga mata. Doon niya napagtanto ang totoo. Wala ng preno ang sasakyan. Ano nangyayari, tol? Wala tayong preno. Anong wala kang preno? Benji, nagbibiro ka ba? Biro lang yan, di ba? Hindi ako nagbibiro. Ayaw talaga kumapit ng preno. Ayan kahit anong tapak ko, wala. Yung preno mo uli. Hatakin mo na yung handbrake. Sinubukan ko na. Ayaw talaga Sko, Benji! Anong gagawin natin? Hawakan niyo yung mga gamit. Lahat! Kumapit kayo! Nagkagulo na sa loob ng sasakyan. Mas sinigpitan pa ni Benji ang hawak sa manibela at pilit na kinakabig para maiwasan ang mga puno at bato sa gilid ng daan. Pero hindi nito napigilan ang trahedya. Bumangga sila sa isang malaking puno sa gilid. Sumunod ay katahimikan. Tanging tunog ng unti-unting pagpatak ng tubig mula sa radiator ang maririnig sa labas. Sa loob ng sasakyan, amoy usok at alikabok. Unti-unting gumalaw si Marco. Napatingin siya sa paligid. Wasak ang kanilang windshield. May dugo sa noo si Ian, habang si Ella naman ay unti-unti na ring nagkakamalay. Si Joy ay nakapikit, nanginginig pero humihinga pa. Si Benji naman ay nakakapit pa rin sa manibela. Hingal na hingal, pero buhay. Aray! Okay lang ba kayo? Joy, Ella? Ako, okay pa. Masakit lang ang ulo ko. Pero mukhang okay naman ako. Sorry mga tol. Hindi to ang oras para humingi ng tawad, Benji. Siguraduhin muna natin na okay ang lahat. Kailangan natin makalabas sa sasakyan. Sinikap ng magkakaibigan na makalabas ng sasakyan kahit masakit ang katawan at nanginginig pa sa takot. Isa-isa silang lumabas sa mga pinto. May mga galos at pasa ang bawat isa sa kanila, pero wala namang malalang sugat. Nang makalabas na silang lahat, doon nila nakita ang sinapit ng kanilang sasakyan. Lukot ang harapan. Umuusok pa ang makina. Hindi na ito mapapagana pa. Lumaon
Unti-unti nang nilamon ng dilim ang paligid. Nagsindi na sila ng flashlight. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula na silang matakot. Hindi lang dahil na aksidente sila. Hindi lang dahil gabi na. Ang mas nakakapanindig balahibo, alam nilang naligaw sila sa isang lugar na hindi pamilyar. Ito ba? Ito ba yung sinasabi mong maayos na outing, ha, Benji? Oo na. Kasalanan ko na. Nawala ng silbi yung mapa eh. Bakit? Ginusto ko ba ito mangyari? O ngayon, paano na tayo niyan? Ano, stranded tayo dito? Seryoso ka? Sa ganitong klase ng lugar? My God, Benji! Hindi magandang joke to. Muntik mo na kami mapatay. Teka lang, hindi ko naman ginusto na maaksidente tayo ah. Tama na yan. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Ang mabuti pa, pag-usapan na lang natin kung ano ang plano. Tama. Lahat tayo pagod at masakit ang katawan. Pero kahit mag-ingay tayo dito, wala tayong mahihitang tulong. Mas mabuti siguro kung maglakad-lakad tayo at maghanap ng pwedeng matuluyan kaysa magsigawan tayo rito na parang mga bata. Pasensya na talaga ah. Hindi ko naman ginusto eh. Pero alam kong ako ang mali. Oo, maling-mali ka talaga, Benji. At dahil sa pagkakamali mo na yan at sa bulok na kotse mo, lahat tayo apektado. Lahat tayo nadamay. Ayoko na. Gusto ko nang umuwi sa amin. Shh! Tahimik! Huwag kayo maingay. May nararamdaman ako. May paparating. Babe, ano yun? Anong paparating? Hoy, please naman Marco, huwag ka naman malakot oh. Tahimik sabi! Nanahimik ang lahat. Maya-maya pa, nakarinig sila ng kaluskos. Mga yabag ng paa na nakakatapak ng mga dahon at sanga. Mabagal ang kilos, parang hindi normal. Malaki at parang bilang isa. Mukhang marami. Nakarinig din sila ng malakas na pag-ungol na hindi pangkaraniwan. Ang tunog ay mababa at mabagal. Umaalingasaw din ang mabahong amoy na parang galing sa nabubulok na karne. Nanigas ang lahat. Walang makagalaw at walang nakaimik. Tingin nila, mga mababangis na hayop ang paparating. Napahawak naman si Marco sa suot na kwintas na may palamuting parang bato. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init nito. OMG! Kung mabangis na hayop yan, kailangan nating gumalaw. Hindi tayo pwedeng manatili rito, guys. Okay, sige. Kunin natin yung mga gamit at umalis na tayo. Wala na tayong choice kundi ang maglakad. Hindi tayo ligtas dito. Paano mo naman nasabi, Brad? Nararamdaman ng kwintas ko. Umiinit. Ibig sabihin, merong something sa lugar na to na dapat nating iwasan. Nasa iyo pala yung kwintas na yan, ha? Oo, bakit? May problema ba doon? Hindi, wala naman. Chill lang, tol. Ang weird lang talaga eh. Huwag ka magagalit, ha? Pero, noong ko pa sinasabi sa'yo, ang baduy niyan, Brad. Matalino ka naman eh. Pero naniniwala ka sa ganyan. Come on! Ay nako, tama na nga yan. Hindi to ang oras para magganyanan, ha? Okay. Chill lang kayo. Wala naman akong sinabi masama. Sinabi ko lang yung iniisip ko. Pasensya na, Brad, ha? Di lang talaga ako naniniwala sa mga agimat o anting-anting na yan, eh. At sorry, ha? Baduy pa rin ang fashion mo. Iyan, tingin mo ba joke to? Tignan mo ang paligid natin. Wala tayong signal, wasak ang sasakyan, nasa gitna tayo ng kagubatan. Tapos ang iniisip mo, baduy ang kwintas ko. Sorry, Brad. Ang kwintas na to, hindi lang pang fashion statement to, Ian. Hindi rin ito pampaswerte lang. Ibinigay ito ng lolo ko para sa aking proteksyon. Kaya bago mo papagtawanan ulit to, magdasal ka na lang na sana totoo nga ang kapangyarihan nito. Dahil kung hindi, wala tayong laban sa kung ano man na naghihintay sa atin dito. Okay, fine. Sorry na nga, di ba? Di ko na uulitin. Tama na yan. Unahin na muna natin kung paano tayo makakaalis dito.
Tama naman si Marco eh. May nararamdaman din akong kakaiba sa lugar na to. At yung tunog na naririnig natin, hindi normal yun. Biglang lumakas ang ungol mula sa hindi kalayuan. Mas malakas yon kaysa kanina. Mas malalim at mas mabangis. Napatigil ang lahat at napatingin sa isa't isa. Sabay-sabay silang lumingon sa pinanggagalingan ng tunog. Wala silang makita, kundi puro kadiliman. Agad silang naglakad ng mabilis palayo sa lugar. Si Ella ay kapit na kapit kay Marco. Si Joy naman ay nakahawak kay Ian, samantalang si Benji naman ang nasa unahan. Siyang may hawak ng flashlight. Ano ba yan? Natatakot na ako, ha? Ayoko na talaga. Kasalanan mo to, Benji eh. Pag ako namatay dito, ikaw ang una kong mumultuhin. Tumigil na nga kayo. Walang may kasalanan. Mas lalo lang tayo mapapahamak kung puro sisi na lang ang gagawin natin. Makinig kayo sa akin. Habang nagsasalita si Marco, ay umilaw bigla ang kwintas niya. Mas nararamdaman ni Marco ang init nito sa kanyang balat. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Babe, umiilaw ang kwintas mo. Oo, babe. At ibig sabihin yan, kailangan nating mas bilisan pa ang paglalakad kasi mas malapit na sila. Teka sandali. Parang may nakita akong burol kanina sa kanan. Doon tayo. Mas ligtas tayo doon. Teka. Sigurado ka ba ligtas doon? Hindi. Hindi rin ako sigurado. Pero mas mainam nang nasa mas mataas tayong lugar kaysa nandito tayo sa baba. At least doon, kita natin kung may paparating. Dito, pwedeng may sumunggab sa atin sa likod natin na hindi natin namamalayan. Tama si Benji. Kapag nasa taas tayo, mas may advantage tayo. Makikita natin ang mga nangyayari sa baba. Kung sakali man sundan nila tayo ron, makakapaghanda tayo para sa laban. O para tumakbo kung kinakailangan. Laban? Anong laban na sinasabi mo, Marco? Makinig ka sa akin, Ella. Kung kaya natin tumakas, tatakas tayo. Pero kung wala na tayong choice kundi ang lumaban, lalaban tayo. Tara na! Bilisan natin! Mas binilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Ilang sandali pa ay nasa paanan na sila ng burol na sinasabi ni Benji. Nagpalitan ng tingin ang grupo. Tignan nyo, may daan. Pero mukhang madulas. Mag-ingat na lang tayo sa pag-akyat. Si Marco ang nasa hulihan. Sinigurong walang may iwan. Maingat silang umakyat at nalampasan ang madulas at mabatong bahagi ng burol. Sa wakas ay nakarating din sila sa itaas. Hingal, pagod at nangihina. Maya-maya pa, narinig nilang muli ang malakas na pag-ungol. Anak ng tokwa naman, oo. Ayan na naman yung tunog. Sa palagay nyo, ano kaya ang mga yun? Sa kailan kaya sila? Wala akong ideya, par. Pero baka mga malalaking unggoy lang yun o kaya baboy mo. Hindi ko alam. Base sa tunog, parang 3 o 5. Diyos ko, OMG, ano ba yan? I can't na talaga, ayoko na. Teka guys, huwag kayong matakot. Basta tumahimik na lang muna tayo. Sa palagay ko, hindi pa nila alam kung nasan tayo. Nakinig sila kay Marco. Walang nagsalita ni isa sa kanila. Tahimik silang nagmasid sa baba mula sa itaas ng burol. Walang gumagalaw. Walang senyales ng kahit na anong nilalang. Maya-maya pa ay tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Wala na ang mga nakakakilabot na ungol. Ang mabahong amoy ay napalitan na rin ng preskong simoy ng hangin. Nakahinga silang lahat ng maluwag. Isa-isang napaupo sa damuhan. Nang masigurong payapa na ang paligid at wala nang anumang banta, napagpasyahan nilang doon na lang magpalipas ng magdamag. Nakahilera silang 5, nakasandal sa malaking bato at isa-isang pumikit kahit di pa rin sigurado sa seguridad ng gabi. Kinabukasan, nang tumama na ang sinag ng araw sa kanilang mga muka, isa-isa silang nagmulat ng kanilang mga mata. Ayos! Ligtas tayo! Salamat sa Diyos. Akala ko,
Hindi ko na makikita ang araw na to eh. Okay na ba tayong lahat, guys? May masakit ba sa inyo? Yung mga sugat. Umiling ang lahat. Ayos naman ang kalagayan ng bawat isa sa kanila. Kaya't napagdesisyonan nilang bumalik na sa lokasyon ng sasakyan at subukan sundan ang daan pabalik. Balak nilang maghanap ng signal para makatawag ng tulong. Maingat silang bumaba ng burol at saka nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang halos 1 oras na tuloy-tuloy na lakad, natigilan sila nang makita sa harap nila ang 200. 100 papunta sa kanan at 1 naman papunta sa kaliwa. Teka, hindi ko ito maalala kagabi ah. Wala naman tayong dinaanan ganito, di ba? Parang wala nga, tol. Pero, baka hindi lang natin napansin dahil madilim. Inilabas ni Joy ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga random na larawan. Ano ginagawa mo, Joy? Kumukuha ng picture, ano pa ba? Baka kailanganin natin to sa future. Saka sayang din, wala man lang tayong souvenir sa adventure na to. Adventure ba to, Joy? Parang survival horror nga to eh. Hayaan mo na siya, Ella. Baka nga makatulong yan. Basta, wag lang tayong maingay. Baka marinig tayo ng kung sino. Saan tayo dadaan? Ano ng plano? Mabuti pa. Magbotohan na lang tayo kung sa kanan ba o sa kaliwa. Okay, ako sa kaliwa. Sa kanan ako. Sumang-ayon si Joy kay Ella. Kanan din ang pinili nito, pero si Marco ay sa kaliwa. Si Benji na lang ang hindi pa nakakapili. Oh, ikaw na magdesisyon, tol. Mukhang ikaw pa rin ang magiging driver kung saan tayo mapapadpad ah. Ayusin mo ang pagpili mo dahil kung papalpak ka na naman, mananagot ka na talaga sa akin. Tumingin silang lahat kay Benji at hinintay ang kanyang sagot. Sige. Nakapili na ako. Sa kaliwa. Sa kaliwa tayo pupunta. Ganon. At talagang kayo mga boys mahilig talaga sa kaliwa, no? Buti pa tong si Ele, hindi nangangaliwa. Ano? Hindi mo pinili ang kaliwa. Hoy, kayo mga boys ha, siguraduhin nyo lang na okay tong pangangaliwa nyo. Hoy, hindi porkit kaliwa ang pinili namin nangangaliwa na kami ah. Are you guilty ba? Over ka naman makareact. Pero alam nyo ba na may alam ako? Hindi ko lang sinasabi. Hoy, tumahimik ka na nga, Joy. Ano ba yung sinasabi mo? Parang tanga lang. Tara na, majority rules. Dito tayo sa kaliwa. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tahimik pa rin ang paligid hanggang sa napansin nila na hindi pa rin nila nahahanap ang sasakyan. Halos 30 minuto na rin silang naglalakad pero wala pa rin dulo ang daan. Wala pa rin kabahayan. Walang poste. Walang anino ng kahit na isang tao. Guys, hindi ba't parang paikot-ikot lang tayo? Ha? Paano nangyari yun? Tuwid lang naman ang daan na nilalakaran natin ah. Sure ako, guys. Tignan niyo itong mga kuha kong litrato. Ito, kuha ko to kanina pa. Pero yung puno dito sa likod ko, ayan yan yung mismong puno na to, di ba? Pinakita ni Joy ang litrato habang itinuturo ang malaking puno sa kanilang likuran. Ibig sabihin, paikot-ikot lang talaga tayo dito. Nandito na naman tayo sa parehong lugar. Baka naman, kamukha lang ng puno. Hindi. Tama si Joy, Benji. Ito nga yung puno na yan. Sabi ko naman sa inyo Wala naman kasing kambal na puno, no? Ay nako. O ano nang next? Ano nang gagawin natin? Huwag ka magpanik, Joy. Ang kailangan natin ay mag-focus. Mabuti pa ay magpahinga na muna tayo at pag-iisipan natin kung ano ba talaga ang gagawin natin. Ibig mo sabihin, titigil tayo? Di ba mas maganda kung diretso lang? Sayang ang oras eh. Anong sayang ang sinasabi mo? Paikot-ikot ka lang tayo dito, di ba? Talaga bang gusto niyong panindigan ng daan na to? Walang sumagot kay Joy. Si Benji
biglang napatingin sa isang direksyon. Guys, nakikita niyo ba kung ano nakikita ko? Napalingon silang lahat sa itinuro ni Benji. Sa di kalayuan, may nakita silang isang lumang kubo. Bahagyang natatakpan ito ng mga halaman. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Nagpasya silang puntahan ang kubo, umaasang may tao na makakatulong sa kanila. Tao po? May tao po ba rito? Tao po? Ilang beses silang tumawag pero walang sumasagot. Wala ring kilos mula sa loob ng kubo. Walang tao dito, tol. Mukhang abandonado na tong bahay na to eh. Nilapitan nila ang pinto at nakita niya itong nakapadlak. Pumulot ng bato ang lalaki at sinimulang sirain ito. Walang umimik o tumutol. Tahimik lang sila pero nagkakaintindihan na kailangan nilang gawin yon para malaman kung ano ang meron sa loob. Maaaring may gamit o pagkain o kahit na ano sa loob ng kubo. Ilang pagpukpok lang ay nasira na ang padlock. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Halos mapaubo ang lalaki nang sumabog sa kanyang muka ang makapal na alikabok. Agad na sumalubong din sa kanila ang amoy na hindi maipaliwanag, masangsang at masakit sa ilong. Pumasok na sila isa-isa sa loob ng kubo. Wala naman silang kakaibang nakita sa loob, maliban sa punong-puno ito ng mga sapot ng gagamba at makapal na alikabok. Halatang matagal na nga itong hindi natitirahan. May mga lumang gamit sa loob, sirang mesa, natumbang silya, isang nabubulok na kabinet at mga kurtina na tumigas na at nanlilimahid na sa dumi. Tahimik lang sila, nakikiramdam sa paligid. Sinimulan na rin nilang maghalughog ng mga bagay na pwede nilang mapakinabangan. Pumulot si Marco ng isang matibay at malapad na kahoy. Naisip niyang maaari itong gawing pamalo habang abala ang iba sa paghahalughog. Napatingin si Benji sa paligid at napangiti ng bahagya. Nilapitan niya si Joy na sinusubukang alisin ang alikabok sa kanyang sapatos. Parang haunted daw sang kubo na to ah. Hoy, ano ka ba? Huwag kang manakot. Ang corny mo, ha? Biglang nagtago si Benji. Hindi agad ito napansin ng dalaga. Nagpatuloy lang ito sa pagtingin-tingin sa bawat sulok ng kubo nang biglang lumitaw ang lalaki at ginulat ito. Boo! Ay, ano ba yan? Langya ka talaga. Hindi oras ng scary pranks ngayon, ha? Buwisit ka. Tumawa ng malakas si Benji at napangiti naman ang iba pa nilang mga kasama. Pero bigla ding tumahimik nang mapansin ni Marco ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Nilapitan niya ito at pinagpagan ang alikabok. Guys, tignan niyo to. Lumapit sila isa-isa. Ang larawan ay nasa loob ng isang lumang kahoy na frame. Halatang napag-iwanan na ng panahon. Dilaw na ang kulay ng papel at may mga lamat sa gilid. Doon, makikita ang isang tila larawan ng pamilya. Sa unang tingin, parang normal lang. Isang lalaki, isang babae, at 2 batang lalaki. Pero nang titigan nilang mabuti, doon nila napansin na may kakaiba. Ang lalaking nasa larawan ay may malaking katawan. Masyadong malaki para sa tao. Ang ulo niya parang may sungay. Ang babae ay payat, pero ang mga mata ay sobrang madilim. Halos walang puti. At ang mga bata naman, parehas na may malaking bibig na tila aabot na sa tenga. Malalaki ang mga ngipin. Lukot din ang balat sa kanilang mga muka. Tapos ay singkit ang kanilang mga mata. Ano yan? Sino ang mga yan? Hindi ko alam. Pero tignan niyo, hindi normal ang mga itsura nila. Parang mga halimaw, guys. Sus! Naniwala naman kayo sa picture na yan. Uso naman ngayon yung edit-edit, di ba? Yung AI. Hindi, guys. Hindi edit yan. Sure ako. Umalis na tayo dito. Masama ang kutob ko.
Sandali! Hindi pa natin nalilibot ang buong kubo eh. Mabuti pa, tara sa kusina. Baka may mga kutsilyo doon o kaya itak. Kunin natin para may magamit tayo if in case, di ba? Nagkatinginan silang lahat at dahan-dahang lumakad papunta sa kusina. Pagpasok nila sa loob, agad na sumalubong sa kanila ang matapang at mabahong amoy. Halos mapaduwal si Joy nang maamoy ito. Yak! Amoy patay! Literal! Ew! Nagpatuloy si Marco at Ian sa pagpasok. Nakita nilang wala ring gamit sa loob. Pero nagulat sila nang makita nila ang mga bagay na nagkalat sa sahig. May mga nakakalat na buto ng tao sa sahig. Napaatras sila ng dahil doon. Guys! Anong klaseng lugar to? Sinong tumira dito? Parang katayan to guys ah. Tignan niyo mga buto sa sahig. Parang sadyang pinagputol-putol. Hindi kaya itong mga butong to ay pagmamayari ng mga taong nasa larawan? Pwede. Pero paano kung hindi pala talaga sila tao? At ang mga buto na to ay ang mga biktima nila. Ano ba, Marco? Please, umalis na tayo dito. Sandali. Tignan niyo. May kung ano sa banda dun. Sa isang sulok ay may nakita silang isang maliit na altar na may natunaw na kandila at sa gitna ay may isang krusipiho na nakabaliktad. Sa paanan ng altar ay may tuyong dugo na tila ibinuhos at may isang larawan ng demonyo. Guys! Ano to? Nagsasagawa sila ng ritual dito. Meron silang sinasamba sa altar na to dati. So ibig sabihin, yung mga buto sa sahig? Tama. Mga biktima nga sila. Tara na. Kailangan na natin makalabas sa lugar na to bago pa tayo makita ng kung sino man o ano man na dating nakatira sa kubo na to. Dahil sa matinding takot, tumakbo palabas ng bahay sina Ella at Joy. Mabilis namang sumunod ang kasama nilang mga lalaki. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Halos hindi na nila namalayan ang pagod at gutom dahil ang tanging laman ng isip nila ay ang makalayo sa lugar na yon. Ilang sandali pa ay may narinig silang mga boses. Mahina, parang mga taong nag-uusap. Agad nilang napagtanto na may tao sa paligid. Sinundan nila ang tunog. Dahan-dahan silang naglakad at naging maingat ang bawat hakbang. Hanggang sa narating nila ang bungad ng isang maliit na komunidad. Ang lahat ay nakatingin lang sa baryo. Pero si Marco, napansin niya ang isang matandang lalaki na tila nagmamasid o may binabantayan. Nakatago ito sa likod ng isang puno at nagtsatsagang sumilip. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Manong? Nagulat ang matanda. Bigla itong napaatras at napahawak sa kanyang dibdib. Halatang hindi niya inaasahan ang presensya nila. Anong ginagawa niyo rito? Ako po si Marco, Manong. Pasensya na po kung nagulat po kayo, ha. Manong, naligaw po kami dito eh. Nabangga po yung sinasakyan naming sasakyan. Hindi po kami makaalis eh. Kailangan po namin ng tulong. Panandali ang natahimik ang matanda. Parang nag-aalinlangan kung dapat ba silang pagkatiwalaan. Pero nagbago ang reaksyon nito nang makita ang suot na kwintas ng binata. Sige, hali kayo. Pero dahan-dahan lang. Huwag kayong maingay. May mga mata at tenga na hindi nyo nakikita sa baryong yan. Sumunod sina Marco at ang kanyang mga kasama kay Mangorio. Tahimik lang silang naglakad sa likulikong daan na napapalibutan ng matataas na damo at malalaking puno. Papalayo na sila sa komunidad. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang isang kubo sa gitna ng mas masukal pambahagi ng gubat. Gawa ito sa kahoy at pawid. Medyo may kalumaan na ang itsura nito, pero matibay ang pagkakayari. Sa harapan pa lang, ay agad nang napansin ni Marco na may mga kakaibang bagay ang nakasabit sa paligid ng kubo. Marami ring tanim na iba't ibang mga halamang gamot.
May paminta, bawang, sampagita, sambong at marami pang iba. May mga nakakalat din na bote na may lamang di nila matukoy na kung ano. Agad silang pinatuloy ng matanda sa loob ng kanyang bahay. Agad sumalubong sa kanila ang amoy ng insenso. Simple lang ang loob nito pero maraming kalat. Halatang di nag-aayos ng mga gamit ang matanda. Marami rin kung ano-anong mga abubot. May lumang mesa, ilang sako ng bigas sa may sulok, at mga estanteng halos puno ng bote, garapon at dahon-dahon na pinatuyo. Sa isang bahagi ng bahay, may munting altar. May kandilang kulay puti, larawan ng Birheng Maria, ilang santo. Napansin ito ni Marco at napanatag ang kanyang kalooban. Wala siyang nakita ni isang bagay na tila sataniko o kahina-hinala. Walang baliktad na krus o larawan ng isang demonyo. Pinaupo sila ng matanda sa sahig. Saan ba kayo galing? Bakit kayo napadpad dito? Manong, galing po kami ng Maynila. Papunta po sana kami sa isang sikat na resort. Kaso naligaw po kami at naaksidente po. Naglakad po kami. Umasa po kami makakahingi ng tulong. Pero lalo lang po kami naligaw eh. Hanggang sa napadpad po kami dito. Ganun ba? Ako nga pala si Goryo. Alam nyo, sa palagay ko, hindi lang kayo basta naligaw dito. Ano pong ibig nyo sabihin, Manong? Sinadya namin na magpunta dito para pagurin at takutin namin ang sarili namin? Ngumiti ang matanda, pero hindi ito masaya. Mapait ang kanyang ngiti. Tumango siya, saka muling nagsalita. Alam nyo, matagal na ako nakatira dito. Halos buong buhay ko, dito ko na ginugol sa liblib na lugar na ito. Bihira lamang ang naliligaw dito. Kaya pagpasensyaan nyo na kung may nasasabi man ako na hindi sang-ayon sa inyo. Wala po kayong dapat na ihingi ng pasensya, Manong. Kami pa nga po nakakaabala sa inyo eh. Pero Manong, pwede po ba akong magtanong? Bakit po hindi kayo doon sa baryo nakatira? Ba't ang layo po ng bahay nyo? Tapos, para ka pong nag-iispiyan nung nakita ka namin kanina. Nakatago ka po sa likod ng puno habang pinagmamasdan nyo ang mga tao. Dati akong taga ron, pero lumayas ako kasi may mga masasamang nilalang na sumakop sa baryo na yon. Mga tulisan po ba? O mga rebelde? Ano po nangyari? Hindi mga ordinaryong tao ang sumakop sa amin. Mga aswang sila. Uy, kwentong horror. Ayos yan ah. Ang galing ni Lolo. Master storyteller pala. Lo, anong klaseng aswang yun? Manananggal ba? Gabunan? O yung ordinaryong aswang lang na kumakain ng laman loob? Marami ako napapanood na ganyan eh. May isa nga, lumalabas sa inidoro eh. Hindi natawa ang matanda. Bagkus, tumalim ang mga tingin nito. Yumuko siya at dinampot ang isang maliit na kahon sa kanyang tabi. Binuksan niya ito at ipinakita sa kanila ang mga lumang litrato. Isa-isa niyang nilatag sa harap nila. Ito ang pamilya ko. At yung iba naman dito, mga kaibigan, kapitbahay. Dati, masaya lang kami. May tawanan, may salo-salong nagaganap. Sabay-sabay sa anihan. Pero unti-unti, nag-iba. Nagbago yung ugali nila, yung kilos at iba pa. Hanggang sa isang gabi, nakita ko mismo ng sarili ko mga mata kung paanong pinatay at kinatay ng isa sa kanila ang kababaryo naming buntis. Naging aswang sila? Nakakatakot naman po yun. Oo, at wala ko nagawa sa bagay na yon. Mabuti na lang at nakita niyo ko at di kayo dumiretso sa baryo. Dahil kung hindi, baka naging biktima na kayo ng mga mangangatay na aswang. Mangangatay na aswang? Ano ang kaibahan niyan sa mga napapanood naming aswang sa mga pelikula?
Ang mga aswang sa baryo, may kanya-kanya silang tungkulin. May bantay, may hunter, at may tagakatay. Hindi sila kumakain ng sariwang laman ng tao? Ano yon? Kinakatay nila tapos niluluto? Kung ganon, aba, mga kanibal lang sila at hindi aswang. Makinig kayo. Ang mga tao sa baryong yon, nabubuhay na parang normal. Pero kapag sumasapit ang gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, nag-iiba din sila ng anyo. Kumakain din sila ng laman loob o sariwang laman. Ganon, mga aswang nga sila. Pero bakit pa nila kinakarne mga tao? Alam nyo, bihira lang ang naliligaw sa lugar na ito. Kaya sa tuwing may pagkakataon, kapag may naliligaw, kinukuha nila at kinakatay. Tapos, hinahati-hati nila ang mga karne para lahat ng aswang sa baryo makakain. Para lahat mabigyan. Pero Manong, paano kayo nakatakas sa baryo na yun? Baka naman imbento nyo lang lahat ng sinasabi nyo ha? Hindi naman kasi totoo ang mga aswang Kalokohan lang ang mga yun. Sana nga imbento ko lang ang lahat, iho. Sana panaginip lamang ang lahat at hindi totoo. Pero kung naranasan mo mga narinig ko sa gabi nun, ang iyak, ang sigaw, ang tunog ng binabaling buto at tinatagtad na karne, ewan ko na lamang kung kakayanin mo. Nandito ako sa lugar na to kasi may kakayahan akong tumakas. May kakayahan akong kontrahin sila. Yun nga lang, sarili ko lang ang nailigtas ko dahil huli na nang malaman kong pati pala ang pamilya ko naging kasapi na nila. Ibig sabihin, isa kayong dating albularyo? Tama po ba ako? Matalas ang pananaw mo, bata. Hindi mo lang ginagamit ang mata mo, kundi pati na rin ang iyong pakiramdam. Napansin ko po kasi, Manong, marami pong proteksyon dito sa bahay nyo. May mga pangontra sa aswang. At isa pa, kakaiba rin po ang tingin nyo sa suot kong kwintas. Ang mutya ng alimango. Bihira yan. Saan mo nakuha yan? Minana ko pa po sa lolo ko. Ibinigay niya po to sa akin bago po siya namatay. At ibinili niya na huwag kong huhubarin saan man ako magpunta. May dahilan ang lolo mo, iyo. Alam niya ang tunay na halaga ng mutyang yan. Hindi lang yan ordinaryong kwintas. May likas na lakas ito, lalo na kapag nasisinaga ng buwan. May kakayahan itong magtaboy ng mga masasamang nilalang. Kaya pala, hindi kayo naamoy kanina ng mga mangangatay. Pinoprotektahan kayo ng mutya na yan. Ano po? Pinoprotektahan kami ng mutya? E di, kung totoo nga yung sinasabi mong may kapangyarihan yung kwintas, hindi sana, hindi na kami naligaw dito sa gubat. Hoy Ian, ang bitter ng tono mo may pinagdadaanan ka yata. Ayaw mo masapawan, no? Manahimik ka nga dyan. Mana nga yan? Ako, naniniwala ako na iniligtas tayo ng mutya. Nung gabi na may narinig tayong mga kakaibang ungol at mabibigat na yabag. Kaya hindi na nila tayo nasundan dun sa itaas ng burol dahil dyan. Tama ka, Iha. Kung wala kayong proteksyon, sigurado ako na hindi na kayo inabutan ng umaga dito. Napakadelikado ng lugar na ito. Pero, kung ganito kadelikado ang lugar, bakit hindi pa po kayo umaalis dito, Mang Goryo? Hindi ako umaalis dahil may tungkulin ako. Kailangan kong siguraduhin na walang inosenteng kaluluwa ang mapupunta sa tiyan ng mga hayop na yon. Pero Manong, paano po kami makakalabas dito? O makakalabas pa ba kami? May daan palabas, pero hindi basta-basta dadaanan. Kailangan may gabay. Bukas na madaling araw, susubukan kong ilabas kayo. Pero ngayon, dito na muna kayo sa bahay ko. Huwag kayong lalabas kahit na ano pa ang mangyari. Huwag din kayong lalapit sa bintana. At kahit may marinig kayo, sigaw, iyak, o kahit pamilyar na boses,
Wag na wag niyong bubuksan ang pinto. Wow ha? Ang creepy. Natatakot na talaga ako dito. Hindi kayo dapat matakot. Dahil ang takot ang nagpapalakas sa kanila. Makinig kayo sa akin. Aalis ako mamaya at hihingi ng tulong para mas sigurado na makaligtas kayo. Akala ko ho ba, wala nang ibang tao dito maliban sa inyo. Wala naman talaga. Ang hihingan ko ng tulong ay ang mga espiritu ng gubat. Hihingi ako ng kanilang proteksyon at gabay para wala tayong maging problema. Kanina aswag lang ha, ngayon may espiritu na. Ano kaya susunod? Tikbalang, duwende, o mangkukulam? Ano ka ba, Benji? Huwag kang ambastos. Kaya hindi kita magustuhan eh. Ang sama-sama ng ugali mo. Lahat dinadaan mo sa joke. Di ka man lang magseryoso sa buhay mo. Ewan ko sa'yo. Wala akong pakialam kung di ka man maniwala sa akin, iho. Hindi ko kailangan kumbinsihin kayo. Basta ako, gagawin ko ang sinumpaan kong tungkulin dito. Mamaya, kapag dumilim, aalis ako. Babalik na lang ako kapag magbubukan liwayway na. Kapag handa na ang lahat. Tahimik na tumango si Marco, habang sina Benji at Ian naman ay di na rin nagsalita at kumontra. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga po, Manong eh. O sige, iwan ko na muna kayo. Magluluto ako ng makakain nyo ha. At pagkatapos, gagamutin ko na yung mga sugat nyo para hindi maimpeksyon. Tahimik na umalis si Mang Goryo at tumuloy sa kusina. Tumunog ang kaldero. May narinig silang pagkalansing ng mga kutsara at pagbukas ng lumang kabinet. Sa sala, muling namayani ang katahimikan sa grupo. Pero ilang sandali lang ay nagsimulang magsalita si Joy. Gutom na talaga ako, guys. Sa wakas, makakakain na rin tayo. Ano ba naman itong nangyayari sa atin? Sandali lang, dami mo namang arte. Seryoso ba talaga kayo? Mapagkakatiwalaan ba talaga yung matanda na yun? Masama din ang kutob ko eh. Marami siyang sinabi na parang hindi naman talaga kapani-paniwala. Kanina, tinatawanan ko lang at dinadaan ko sa biro ang lahat at pambabara. Pero sa totoo lang, alam nyo, medyo natatakot na rin ako eh. Lalo na nung binanggit niya mismo na naging aswang daw ang pamilya niya. O di ba? Isipin nyo, sigurado ba tayo na siya ay hindi aswang? Sang-ayon ako sa'yo, Brad. Paano kung trap lang pala to? Paano kung aswang din talaga siya? Pinapasok tayo dito sa bahay para patayin tayo mamaya habang tulog. Hindi siya aswang, guys. Nararamdaman ko yun. At kung talagang may plano siya sa atin, bakit pa niya tayo ilalayo sa baryo ng mga aswang? Eh di sana, kanina pa pinatay niya na tayo. Pero hindi ba, nag-alok pa nga ng pagkain at ng gamot? Eh paano, Brad? Kung lagyan niya ng pampatulog yun o kaya ng lason, kailangan ba talaga natin magtiwala sa kanya? Okay, fine. Sige, ganito na lang. Botohan na lang tayo ulit para iwas na sa madaming tanong. Majority rules ulit. O sige, magtaas lang ng kamay kung naniniwala kay Mang Goryo at kung handang sumunod sa mga plano niya. Agad na itinaas ni Marco ang kanyang kanang kamay. Sumunod si Ella nang walang pag-aalinlangan. Saglit na nag-atubili si Joy, pero kalaunay itinaas din ang kanyang kamay, sabay buntong hininga. Wala naman tayong ibang mapagkakatiwalaan sa ngayon kundi siya eh. Isa pa, to be honest, gutom na rin kasi talaga ako. Napatingin sina Ian at Benji sa isa't isa. Napakamot sa batok at saka tumango. Ay nako, sige na nga. Panalo kayo eh. Nagkaroon ulit ng katahimikan ang grupo. Lahat ay tila bahagyang gumaan ang loob matapos ang pasyang yon. Sa wakas, nagkaisa sila. Ang pagdududa ay napalitan ng isang maliit pero matatag na pag-asa. Maya-maya pa, bumalik na ang matanda. May dalang malaking kahoy na tray. Nasa loob nito ang mainit na sabaw na may gulay. Hiniwang nilagang kamote at daing na isda. Nagdala na din siya ng kanin
at kanilang maiinom. Kain na kayo. Pasensya na kayo dyan sa naihanda ko. Hindi yan magarbo, pero kaya nitong palakasin ang katawan nyo. Galing yan sa kalikasan at hindi sa laman ng tao. Tahimik nilang tinanggap ang pagkain. Walang reklamo, walang nagtatanong. Pero si Ian at Benji, naghintay muna ng ilang saglit. Pinanood na muna ang mga kasama nila na makakain. Nang makitang wala namang masamang nangyari sa tatlo, saka lang sila kumuha at nagsimulang sumubo. Pagkatapos nyong kumain, gagamutin ko na mga sugat nyo. At bago ako umalis mamaya, bibigyan ko kayo ng mga pangontra. Di yun sapat para labanan sila, pero makatutulong ito para di kayo kagad maamoy. Salamat po, Mang Goryo. Tumangulang ang matanda, saka tumalikod muli papuntang kusina upang ayusin ang mga gamit. Sumapit na ang gabi. Tahimik na ulit ang paligid. Lumamig na rin ang hangin. Makikitang nag-aayos si Mang Goryo ng mga dadalhin niyang gamit. May isang bayong, itak at iba't ibang bote ng langis. May mga inilagay din siyang mga tuyong dahon at ugat. Tahimik lang na nakamasid ang grupo sa kanya. Halata sa mga mata nila ang kaba at takot. Hindi man sila magtanungan, ramdam nila ang tensyon sa isa't isa. Yung bilin ko mga bata, uulitin ko. Tandaan nyo ito. Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong lalabas. Kahit anong marinig nyo sa labas, wag nyong bubuksan itong pinto. Delikado. Kapag narinig nyo ang boses ko, wag nyo pa rin buksan hanggat hindi sumisikat ang araw. Opo, Mang Goryo. Susundin po namin kayo. Tumango ang matanda, saka isa-isang kinuha mula sa loob ng bayong ang mga kwintas na yari sa baging. Sa pinatuyong dahon at may nakalawit na tila buto ng hayop. Mabaho ang amoy nito. O heto, kanya-kanya kayo ha. Isuot nyo kagad. Huwag nyong aalisin hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Yang mga kwintas na yan, hindi basta-basta yan. Tulad na sinabi ko kanina, may bisa yan para di kayo maamoy ng mga aswang. Parang tabing yan sa amoy ng dugo nyo. Kinuha ni Ella ang kwintas. Sinundan naman siya ng iba. Halatang nandidiri si Joy, pero tahimik lang ito na sumunod. Si Marco naman, inamoy pa sandali ito bago isinabit sa kanyang leeg. Si Ian, agad din na isinuot ito, saka tumango kay Mang Goryo. Si Benji ay sinipat muna ito ng mabuti. Epektibo ba talaga to? Subok na yan iyo. Basta't di lang kayo lalabas, ligtas kayo. Ba't parang napakabaho naman ito? Parang amoy na patay tong kwintas mo eh. Kasi nga, panlilin lang yan. Sanay ang mga yon sa amoy ng nabubulok na dugo at laman. Kaya kailangan tabunan ng amoy ng katawan nyo. Mas mabuti nang mabaho kayo kaysa mamatay, hindi ba? Tahimik ang lahat. Walang umangal. Isinabit na rin ni Benji ang kwintas sa kanyang leeg habang pinipilit na tiisin ang amoy nito. Sige, aalis na ako. Huwag niyong kalimutan ang mga bilin ko. Walang magpapapasok kahit na ano pang marinig nyo. At yung kwintas, siguraduhin huwag niyong aalisin. Lumabas na si Mang Goryo. Dala ang kanyang bayong at itak. Agad na isinarado ni Marco ang pintuan. Gayon din ang mga bintana. Naglagay na rin sila ng mga bawang doon. Pero ilang segundo pa lang ay napansin ng binata na hindi mapakali si Benji. Panay ang tingin nito sa pintuan. Hindi ko na kaya. Susundan ko si Mang Goryo. Ano? Di ba sabi niya, huwag tayong lalabas? Kaya nga, naku Benji huwag mong gagawin yan, delikado. Baka hindi ka na makabalik. Makinig ka sa kanila, Benji. Kung totoo man na aswang yung mga tao, isang buong baryo yon. Ipapahamak mo lamang ang sarili mo. Alam ko. Pero ako kasi may kasalanan kung bakit nandito tayo eh. Ako yung nagyaya sa inyo dito, di ba? Tapos
Ako yung tanga-tanga na nag-drive at umasa sa pesting apps na yun. Kaya dapat may gawin din ako para makalabas tayo dito. Benji, hindi ka namin sinisisi. Hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan, Ella. Hindi to para magyabang lang. Kailangan ko malaman kung totoo nga ba yung sinasabi ng matandang yun. Kung mapagkakatiwalaan ba talaga siya. Kasi kung hindi, mas delikado tayo rito. Tumahimik ang lahat. Alam nilang may punto ang kaibigan nila. Ramdam nila ang bigat ng desisyon ni Benji. Maya-maya pa ay tumindig ang binata. Inayos ang kwintas at hinawakan ang palawit nito. Sabi ni Mang Goryo, proteksyon daw to, di ba? Bahala na. Kung di ka na talaga mapipigilan, sasamahan kita, tol. Hindi, wag na. Kailangan ni na Joy at Ella ang kasama dito. Wag mong ipagkakatiwala kay Ian yung dalawa na yan. Ha? Aba, teka lang, Benji. Ba't ako na naman ang nakita mo? Pambihira ka naman, oo. Sige na, aalis na ako. Baka makalayo yung matanda eh. Di ko na masundan. Baka naman pwedeng bukas na lang. Hintay mo na lang si Mang Goryo. Baka mamaya pareho pa kayo mapahamak, Benji. Oo nga, huwag mo na kami iwan dito. Nakakatakot na nga eh. Benji, ano? Pero hindi na nagpapigil ang binata. Kinuha niya ang flashlight mula sa bulsa at tinignan ang pintuan na nakasara. Lumapit siya dito at agad na binuksan. Huwag kayo mag-alala, guys. Babalik kagad ako. Aalamin ko lang ang totoo. Pagkatapos nun ay lumabas na ang lalaki. Agad na isinara ni Ian ang pinto. Narinig nila ang papalayong mga yabag. Pare-pareha silang natahimik. Hindi makapaniwala sa tapang na ipinakita ng kaibigan. Ay, ano ba yan? Sana matapos na ang gabing ito. Ba't ba kasi umalis pa yung lalaki na yun eh? Kinakabahan tuloy ako. Sa palagay nyo guys, tama ba yung ginawa niya? Di ba talaga pwede na manahimik na lang tayo dito at maghintay ng umaga? Wala tayong magagawa kung yun ang desisyon niya. Ipagdasal na lang natin na makabalik siya. Grabe! Ang kate naman! Napatingin silang lahat kay Ian. Panay ang kamot nito sa leeg kung saan nakasabit ang kwintas na bigay ni Mang Goryo. Napansin nilang namumula ito at nagkakaroon ng maliit na butlig. Oh my gosh! Mukhang allergic ka sa kwintas mo. Ewan ko, kanina pa to eh. Akala ko, init lang ng katawan. Pero ang katila talaga eh. Parang may gumagapang sa balat ko. Tanggalin mo na kaya muna. Ay wag! Di ba sabi ni Mang Goryo, wag daw tatanggalin kahit na anong mangyari? Eh anong gagawin ko? Titiisin ko na lang ba ang pangangati hanggang sa kumalat sa katawan ko? Kaya kayo ba? Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nangangati? Isa-isang tinignan ng grupo ang mga kwintas nila. Si Ella, okay lang. Si Marco, hindi rin nangangati. Si Joy, medyo nandidiri pa rin, pero wala namang rashes. Ba't ikaw lang ang nagkakaganyan, Ian? Hindi ko nga alam eh. Hindi kaya may galit sa akin yung matanda na yon kasi kinukontra ko siya kanina. Baka dilagyan niya to ng pampakati. Tumigil ka na nga dyan. Bakit naman gagawin ng matanda yun sa'yo? Lalo tuloy ako nag-aalala eh. Ayoko na. Hindi ko na to matiis. Sandali lang, hoy. Kung aalisin mo yan, madadamay kaming lahat dito, no? Subukan mo na lang kaya na wag nang galawin at wag ka na rin kamot ng kamot para di kumalat. Akala mo ganun kadali lang pigilan to? Alam mo kung ano nararamdaman ko ngayon? Para ako nilalanggam. Umupo si Ian sa gilid ng papag. Hawak-hawak ang leeg niya. Halatang nagpapanik na siya. Nanginginig ang kamay, pero pinipilit pa ring kalmahin ang sarili. Napatingin sa kanya ang lahat. Halatang nag-aalala. Pero ilang saglit lang, hinablot niya ang kwintas mula sa kanyang leeg at hinagis yun sa sahig. Pucha! Bahala na kayo! Di ko na talaga kaya eh! Tumayo siya agad. Nagmamadaling kumuha ng tubig sa galon. Binuhos ito sa palad at saka mabilis
na hinugasan ang leeg niya. Nanginginig pa ang kamay niya habang hinihilod ang balat. Walang nagawa ang tatlo. Tahimik lang silang nakatingin at napapailing. Nakita nila na talagang namula ang leeg nito at tila namaga din ang balat. Umupo si Ian, basang-basa ang leeg. Sana hindi ka maamoy. Sana hindi ito maging dahilan para sugurin tayo ng mga aswang dito. Pulutin mo na lang ang kwintas. Hawakan mo na lang o kaya gawin mong pulseras. Parehas din naman siguro yun. Ang importante, nakakabit sa katawan mo. Oo nga no, ba't di natin naisip yon? Buti na lang matalino talaga si Marco. Dahan-dahan dinampot ni Ian ang kwintas at tulad ng sinabi ni Marco, inilagay niya ito sa kanyang braso. Pero pagkalipas lamang ng ilang sandali, may mga naririnig na silang mga kaluskos mula sa labas. Pamilyar sa kanila ang tunog na yon, ang mabibigat na yabag at ungol na parang galing sa mababangis na hayop. Nagkatinginan silang apat. Dahil sa takot, napayakap si Joy kay Ella. Si Marco naman, mahigpit ang hawak niya sa kahoy na dala pa niya kanina. Nanigas naman ang katawan ni Ian habang nakatitig sa pintuan. Ang mga yabag ay papalapit ng papalapit at ang mga ungol ay palakas naman ng palakas. Mas lumalalim, mas bumabangis. Parang may halong gutom. Parang hayop na matagal nang hindi nakakakain at nakakaamoy ng sariwang laman. Ramdam na nila ang mabigat na presensya ng mga nilalang na nasa labas. Sa bawat segundo ng katahimikan, parang bumabagal ang oras nila. May mga narinig silang pagkalmot sa dingding. Kasunod ay ang malalim na buntong hininga. Sunod-sunod ang kaluskos na parang nililibot ang buong bakuran ni Manggorio. Tinakpan ni Joy ang kanyang bibig upang hindi makalika ng anumang ingay. Nagsimula na ang kilabot. Samantala, habang unti-unting kinakain ng kaba at takot ang apat sa bahay ni Manggorio, si Benji naman ay patuloy na sinusundan ang matanda. Medyo malayo ang distansya niya, pero kita niya pa rin sa unahan. Tuwing lumilingon ang matanda, mabilis siyang nagtatago sa likod ng mga puno. Hindi siya sigurado kung bakit niya ginagawa yun. Basta ang alam niya, may kakaiba kay Manggorio at gusto niyang malaman ang totoo. Maya-maya, huminto sa paglalakad ang matanda. Nasa gitna sila ng kakauyan. Sa harap nito, may isang malaking bato. Sa gitna ng dilim, ito lang ang nasisinaga ng buwan. Para bang may spotlight sa langit na nakatutok lang doon. Dahan-dahang nagpalit ng suot si Manggorio. Isinuot niya ang isang itim na damit. Mahaba at makapal, parang kasuotan ng isang pari nung panahon ng mga Kastila. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ng bato at nagsimulang bumulong ng kung anong wika. Hindi ito maintindihan ng binata. Tumaas ang mga balahibo niya habang naririnig ang boses ng matanda. Parang may kinakausap din itong hindi nakikita. Napatigil sa paghinga si Benji nang may mapansin na kakaiba. Ang anino ni Manggorio hindi normal. Sa halip, may sarili itong anyo. May hugis na hindi tugma sa katawan ng matanda. Malapad, malaki, may mahabang mga galamay. Meron din itong mapupulang tila mga mata. Gumagalaw ito sa iba't ibang direksyon. Parang may hinahanap. Nagulat siya nang mapansin niyang unti-unting tumingin ang anino sa direksyon niya. Maya-maya pa ay kumilos ito papalapit sa kanya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napaatras siya, pero natapakan niya ang isang tuyong sanga. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa lupa. Nakita niyang lumingon ang matanda sa direksyon niya. Matalim ang mga titig nito sa kanya. Hindi siya makakilos. Nangatog ang buong katawan ni Benji. Nagulat pa siya nang magsalita ang matanda. Malakas yun at malalim. Bakit mo ko sinundan? Hindi nakasagot ang binata. Lumapit ng dahan-dahan ang matanda at huminto ito sa harap niya at inaabot ang kamay. Halika! Tumayo ka, anak!
Pero imbis na tanggapin ang kamay nito, biglang tinabig niya ito at gumapang palayo. Huwag! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Halimaw ka! Halimaw ka! Nanlaki ang mga mata ni Mang Goryo. Kita sa mukha niya ang pagkabigla, pero agad siyang lumuhod at muling nagsalita. Kalmado at mababa ang tono. Hindi ako halimaw. Hindi mo lang naiintindihan ang nakita mo. Ginagawa ko to para sa inyo. Para sa kaligtasan niyong lahat. Yung anino mo, nakita ko parang halimaw. Anong klaseng tao ka? Huminahon ka at makinig. Hindi lahat ng nakikita mong kakaiba ay masama. At hindi lahat ng hindi mo maintindihan ay kalaban mo na kagad. Ang mga nakita mo ay bahagi ng ritual na ginagawa ko. Kinakausap ko mga espiritu na tutulong sa inyo para makalabas kayo dito. Hindi ako naniniwala. Pinapaikot mo lang kami. Kung gusto ko kayong saktan, sana kanina pa. Pero hindi ko ginawa. Niligtas ko pa nga kayo, hindi ba? Ginamot ko mga sugat nyo, pinakain sa aking tahanan. Kaya nga ako nagbilin sa inyo. Dahil alam kong mapanganib ang gabi. Pero sumunod ka pa rin. Napakatigas ng ulo mo. Kung ayaw mo akong paniwalaan at kung may duda ka sa akin, bahala ka. Tumutulong lang naman ako sa inyo. Natahimik ang binata. Nagsimula na siyang umiyak, pero maya-maya ay huminahon. Naramdaman niyang totoo ang sinasabi ng matanda, pero may parti pa rin sa kanya na natatakot at naguguluhan. Pinilit niyang tumayo. Muling iniabot ng matanda ang kanyang kamay. Hindi niya na ito tinabig. Pero nang makatayo ang binata, muli siyang napatingin sa likuran ni Mang Goryo. Nasa likod na ng matanda ang kanyang anino. Hindi na nakadikit sa lupa, tulad ng karaniwang aninong sumusunod sa galaw ng katawan. Nakalutang ito sa ere at hindi rin sumasabay sa galaw ng matanda. Napaatras siya habang hindi inaalis ang tingin sa anino. Tapos bigla na lang siyang tumalikod. Nagsisisigaw siya habang tumatakbo sa gitna ng gubat. Sinubukan naman siyang habulin ni Mang Goryo, pero hindi niya na ito nahabol. Tumigil siya dahil may narinig na malakas na ungol. Kasunod nito ay mga yabag. Mabilis, magkakasunod, parang may hinahabol. Napaatras ang matanda at bumalik sa tabi ng bato. Huwag naman sana. Napayuko ang matanda, napaluha, naisip na sa tunog pa lang nun at sa mga yabag ay tapos na. Dahan-dahan siyang lumod muli sa harap ng bato at umusal ng isang dasal. Kumpiyansa siyang ligtas siya sa bahagi niyo ng gubat sa mismong pwesto na yon dahil alam niyang binabantayan ito ng isang makapangyarihang espiritu sa gubat. Mga sinaunang nilalang na matagal niya nang kakampi. Alam niyang habang naroon siya, hindi siya mahahawakan o masasaktan ng anumang nilalang sa dilim. Nang matapos na ang dasal, sumandal siya sa bato at nilingon ang direksyong tinakbuhan ni Benji. Wala na siyang makitang anuman doon. Wala na rin siyang naririnig na ingay. Nakaramdam siya ng panghihinayang para sa binata. Samantala, sa bahay ni Mang Goryo, tahimik pa rin nakikiramdam ang mga nasa loob. Halos walang gumagalaw, puro buntong hininga lang ang paminsang-minsang naririnig. Biglang tumahimik sa labas. Medyo gumaan ang kanilang pakiramdam, pero hindi rin sila nagpakampante. Mas naging alerto sila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng tunog na parang may tumatakbo ng mabilis. Tapos ay may mabilis na pagkatok. Tulong! Buksan nyo! Buksan nyo tong pinto! Si Benji ito! Muling napatakip ng bibig si Joy. Si Ella, napakapit ng maigpit kay Marco. Mga tol, parang awa nyo na! Buksan nyo to! May umahabol sa akin! Parang awa nyo na! Si Benji nga! Buksan natin! Wag! Di ba ang kabilin-bilin na matanda? Kahit ano raw mangyari, wag tayong lalabas. Wag tayong magbubukas ng pinto. Tinignan nila ang isa't isa.
Naroon ng awa, ang kaba at pagkalito. Please, buksan niyo to, papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako, buksan niyo ng pinto! Pero walang gumalaw. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi dahil sa wala silang pakialam, kundi dahil sa takot na baka hindi nga si Benji ang nasa labas. Baka ginaya lang ang boses niya. Baka isa ito sa mga aswang at gusto lang silang linlangin. Tumayo si Marco at lumapit sa pinto. Halos hindi humihinga. Si Joy naman, napapikit na lang at mariing ipinagdasal na sana hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon. Naramdaman ng lalaki ang pag-init ng kanyang mutya. Kaya naman, nag-atubili siya na buksan ang pinto. Naisip niyang baka senyalis ito o isang babala na nagsasabi sa kanya na wag niya itong pagbuksan. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na kalabog sa pinto. Napaatras si Marco. Napatakip ng tenga sina Joy at Ella. Parehas na umiiyak ng tahimik. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang paligid. Walang ungol, walang kahit na ano. Parang walang nangyari. Mas lalo silang kinabahan. Para sa kanila, mas nakakakilabot ang katahimikan sa pagkakataong yun kaysa sa ingay. Sa isip ni Marco, tinatanong niya ang sarili kung talaga bang hindi si Benji ang nasa likod ng kanilang pinto. Pero hindi siya naglakas ng loob na sumilip man lang. Wala rin naglakas ng loob na magsalita sa kanila. Bumalik si Marco sa tabi ng kanyang mga kasama. Lumamig na rin ang kanyang mutya. Sumapit ang madaling araw. Unti-unti nang lumiliwanag ang paligid. Wala na ring nakatulog sa kanila dahil sa matinding takot at kaba. Ilang sandali pa ay may narinig silang mga yabag sa labas. Si Mang Goryo na kaya yan? Sandali, baka mamaya aswang na naman yan. Kumatok ito sa pinto. 3 beses. Nagkatinginan sila, pero agad din nilang narinig ang pamilyar na boses. Lumapit agad si Marco sa tabi ng pinto at pinakiramdaman ang kanyang kwintas. Mga bata, ako ito, si Goryo. Pagbuksan niyo na ako ng pinto. Nagmamadaling binuksan ni Marco ang pinto. Bumungad sa kanila ang matanda. Medyo hinihingal at may nakitang galos sa braso. Maputik din ang suot nito at halata ang pagod sa kanyang mga mata. Pumasok agad ito sa loob at naupo. Agad siyang inabutan ng tubig ni Joy. Tahimik sila habang hinihintay ang sasabihin ng matanda. Pasensya na kayo. Hindi ko naabutan ang kasama nyo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Si Benji. Bakit nyo siya hinayaang sumunod sa akin? Sana hindi nyo ginawa yun. Delikado. Kung gano'n, nasan po si Benji? Hindi ko alam. Tumakbo siya na mabilis. Hindi ko naabutan. Tapos may humabol sa kanya. Sinundan ko pa siya, pero tumigil din ako. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Nagsimulang umiyak sina Joy at Ella. Napakuyom naman ng kamao si Ian. Ibig sabihin, si Benji talaga yung kumakatok kagabi at tumingi ng tulong sa atin? Sabi ko na eh. Hoy, ano sabi ko na? Hindi ba't ikaw nga yung sabi kagabi na hindi si Benji yon? Na makinig tayo sa bili na matanda na yan na wag magbukas ng pinto? Eh kasi natatakot ako eh. Ikaw natakot ka rin naman ah. May choice ka rin na buksan ng pinto kung talagang gusto mo. Diba? Hindi ka rin naman nagpapaawat kung may gusto ka. Tigilan niyo na nga yan. Anong sinabi mo? Tigilan, Ella? Ano ang pipigilan ko? Yung bibig ko? Bakit? Natatakot ka ba na may masabi akong hindi maganda sa pandinig nyo? Tumahimik ka na! Tama na! Ang sinasabi ko lang naman, wala namang mangyayari kung magsisisihan tayo. Pare-pareho tayo natakot. Lahat tayo, iniisip na baka hindi siya yon, na baka patibong lang. Tahimik lang si Marco. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata at mariing pinisil ang kanyang mutya. Kung ganon, ano nang gagawin natin? Kailangan nyo na maganda. Aalis na tayo.
Sandali lang, hindi pwede. Bakit? Hindi kami pwedeng umalis dito na hindi namin nalaman kung anong nangyari sa kaibigan namin. Paano kung buhay siya? Sama-sama kami nagpunta sa lecheng lugar na to, kaya sama-sama din kaming lalabas dito. Pero kulang na tayo sa oras. Kailangan nyo na makaalis kagad dito. Kung hindi, baka matulad na kayo sa ibang mga naligaw dito na di ko nailigtas dahil sa katigasan ng mga ulo nila. Pasensya na po, Mang Goryo. Pero tama po si Ian. Hindi namin iiwan dito ang kaibigan namin. Guys, sigurado ba kayo dyan? Paano kung patay na pala siya? Paano kung kinatay na siya ng mga aswang at kinain? Paano mo nagagawa yan, Joy? Kaibigan natin si Benji, ano ka ba? Hindi ka ba nakukonsensya, maski konti lang? Kasalanan natin kung sakali man na may masamang mangyari sa kanya. Dahil kung binuksan sana natin yung pinto kagabi, kasama natin siya ngayon. Hindi. Tama lang ang ginawa natin kagabi. Dahil naramdaman ko nagbabala ang mutya. Kaya hindi ko binuksan ang pinto. Hindi si Benji yon. Hindi siya kakatok ng ganun. Alam niyang hindi natin siya basta-basta pagbubuksan sa ganung sitwasyon. Yan na naman tayo eh. Nagmamarunong ka na naman eh. Ibinibida mo na naman yung baduy mong mutya. Ano sabi niyo dyan? Makapangyarihan daw? Eh bakit tayo nagtatago dito? Kung totoo nga malakas yan, ba't di mo gamitin? Lalabas tayo ngayon. Sugurin natin yung mga aswang. Tapos, gamitin mo yan para protektahan kami. Para mapatunayan mo sa amin na magaling ka nga. Kung talagang magaling ka. Ian, tama na. Hindi makakatulong yung init ng ulo mo. Kaya nga, wala namang may gustong mangyari to eh. Pare, hindi naman ako nagmamarunong at hindi ko rin sinasabi na ako ang palaging tama. Natakot din ako kagabi, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang nararamdaman ko. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay nating lahat dahil sa guilt o awa. Hindi lang ako ang pinoprotekta ng mutya, kundi tayong lahat. Eh di gamitin mo. Huwag ka lang puro satsat. Ipakita mo may silbihan. Kasi kung hindi, isa lang yung piraso ng walang kwentang bato. Tama na. Pwede ba tumigil ka na? Kung ano man ang nangyari kagabi o kay Benji, lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may parte doon. Tama si Ella. Oo, sige na. Tama na kay lahat. Pero hanggat walang bangkay tayo nakikita, may pag-asa pang buhay siya. Tahimik na nagpalitan ng tingin ang lahat. Tahimik na nakaupo si Mang Goryo at nagmamasid. Hindi siya nagsalita. Pinakinggan niya ang bawat isa. Marami na siyang nasaksiyang tulad nito sa mga taong minsan niyang sinubukan ding iligtas. Mga nagsisisihan, mga nag-aaway at iba pa. Pero kailangan niya pa rin kumilos dahil alam niyang ito ang kanyang tungkulin. Tama na. Ako na ang bahala sa kaibigan nyo. Hahanapin ko siya at ililigtas kung kinakailangan. Yan ang pangako ko. Paano niyo siya ililigtas? Huwag nyo nang problemahin yon kung paano ko gagawin yon. Ang importante, makaligtas kayo. Sige na, maganda na kayo. Ihatid ko na kayo palabas sa gubat. Mang Goryo, salamat po. Isa-isa silang nag-ayos ng kanilang mga gamit. Natigil na ang kanilang pagtatalo. Lumapit si Mang Goryo kay Marco. May hawak itong bagay na nakabalot sa papel. Para sa iyo to, iyo. Ipinagkaloob ng espiritu ng gubat. Hindi ito basta-bastang armas. Magagamit mo ito kapag nagkaroon ng aberya. Tinanggap ito ng binata. Dahan-dahan niya itong binuksan. Lumantad ang isang kakaibang punyal. Iyari ito sa kakaibang uri ng metal. Maitim pero kumikislap. Ang hawakan nito ay may ukit na alon at dahon. Magkabilaan din ang talim at may bahagyang uka sa pinakadulo. Nang lumapit ito sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang kakaibang init. Nakita ito ni Mang Goryo at sinabi sa kanyang normal lang ang kanyang nararamdaman dahil ibig sabihin, tinatanggap na siya ng mismong sandata. Lumabas na si Mang Goryo at sinundan siya ng grupo. Lumusong sila sa makitid na daan sa gitna ng gubat. Isang daan
na parang hindi madalas madaanan ng tao. Ang paligid ay puno ng malalaking mga puno. Sa gilid naman ng daan ay ang matataas at makapal na damo. Sa gitna ng lahat ng yun, nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang naglalakad, may napansin naman si Marco sa lupa. May mga patak ng dugo. Tumigil sila at tinignan yun. Guys, tignan nyo. Dugo to ah. Ipinagpatuloy nila ang pagakbang. Dahan-dahan, hanggang sa may nakita silang kalat-kalat na mga bahagi ng katawan ng tao. May maliit na hiwa ng balat, buto at laman na parang tinaddad. Napapikit si Ella at napasigaw naman si Joy. Lalong tumindi ang kaba nila nang makita nila ang isang duguan na damit na nakatapon na lang sa gilid ng daan. Dahan-dahang nilapitan yun ni Marco. Kinuha niya ito at ipinakita sa iba. Sa kanya to. Kay Benji. Oh my God! Diyos ko! Hindi! Hindi totoo to! Ganun na lang yun. Ganun na lang ba talaga kabilis na nawala na siya sa atin? Sandali lang. Huwag natin isipin kagad na patay na siya. Malay nyo, nakatakas siya at nakaligtas. Dugo lang to, pero wala ang bangkay niya. Pero sa loob-loob ng binata, alam niyang maliit ang pag-asa na buhay pa nga ang kaibigan. Ang dugo na nagkalat, ang mga tadtad na laman sa daan, at ang dugo ang damit ni Benji ay nagsasabi ng katotohanang patay na nga ang kanilang kaibigan. Umiyak sila at di makapaniwala sa nangyari, pero hindi pa man nagtatagal ay may bigla silang narinig na mga yapak. May tunog ng naaapakang mga sanga at dahon, sunod-sunod at mabilis. Maya-maya pa ay nagsilitawan sa likod nila ang 10 lalaki. Malalaki ang kanilang katawan, matitigas sa mga braso at dibdib. Ang mga ngipin nila ay mapuputi pero nakakapangilabot dahil sa kanilang mga hilaw na ngisi. Ang mas lalong kinatakutan ng grupo ay ang mga hawak nilang sandata, mga malalaking kutsilyo na may malapad na talim, parang gamit ng mga matador sa palengke sa pagkatay ng mga hayop. Dalian nyo! Takbo! Sumigaw si Manggorio at binilisan ang kanyang pagtakbo. Hindi naman kagad na nakahuma ang magkakaibigan. Wala pa sa sarili, gulat na gulat, nangihina pa sa pagkabigla sa sinapit ni Benji. Mula sa kanan, isang lalaking malaki ang katawan ang sumugod ng mabilis. Parang hayop ito kung kumilos. Hinablot niya si Joy sa braso. Napasigaw ito habang siya ay kinakaladkad. Marco! Marco, tulungan mo ako! Hinila siya na parang isang manika lang. Nagsisisigaw ito habang kinakaladkad papasok sa makapal na damuhan. Pilit siyang sumusuntok at pumapadyak pero wala siyang laban sa lakas ng nilalang na yon. Masyado itong mabilis, parang hayop kung gumalaw. Bago pa makalapit sina Marco, Ian at Ella, nakita nilang nilapag sa lupa si Joy at gaya ng mga hayok, agad siyang pinagtulungan. Walang awa, walang pag-aatubili. Sunod-sunod ang mga saksak, tagtad, tagpas, at gutay. Napuno ng malalakas na tili at sigaw ang buong paligid. Saglit lang, at pagkatapos nun ay dumaan ang nakakabinging katahimikan. Nanginig si Ella sa kanyang nakita. Halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Nanlaki naman ang mga mata ni Ian at Marco habang pinapanood ang karumal-dumal na pangyayari. Maya-maya ay lumabas ang 2 lalaki. Agad na nakilala ni Marco ang mga ito. Kamukha ng mga ito ang 2 bata na nasa larawan sa unang bahay na kanilang pinasok. Ngayon ay malaki na sila, pero hindi maikakailang sila yon dahil kapareha sila ng itsura. May mga diferensya ang kanilang itsura, parang lukot, puno ng kulubot at singkit ang kanilang mga mata na halos hindi na maidilat. Maluwang din ang mga bibig. Hindi sila nagsasalita, pero tawa lang sila ng tawa na parang mga abnormal. Matinis ang kanilang boses, parang tuwang-tuwa ang mga ito
sa pinapanood. Umalis na kayo dyan kung ayaw niyo matulad sa kanya! Bigla namang natauhan ang tatlo. Hinila ni Ian si Ella. Na! Wala na tayong magagawa kay Joy! Hindi tayo pwedeng mamatay dito! Agad silang kumaripas ng takbo. Sinundan si Manggoryo. Tinalon nila ng mabilis ang mga nakahambalang na ugat ng mga puno at mga nagkalat na putol na sanga. Bilisan niyo! Nakasunod sila sa atin! Habang tumatakbo sila, narinig nila ang mga mabibilis na yabag sa likod. Napasigaw si Ella, nadapa siya, pero agad na inalalayan ni Ian. Bumangon siya at nagpatuloy sila sa pagtakbo. Hingal na hingal sila at halos maubusan na ng lakas, pero hindi sila pwedeng tumigil. Bawat segundo, alam nilang lumalapit ang panganib. Malapit na tayo! Kapag narating natin ang dulo ng daan na ito, makakalusot na tayo sa mga aswang na yan! Pilit na pinapalakas ang kanilang mga loob, pero hindi pa man sila masyadong nakakalayo, ay biglang may sumulpot sa unahan. Sumugod ito ng mabilis. Sa takot na baka mapahamak si Ella, biglang nagpatiuna si Marco. Hinugot niya sa kanyang bewang ang sandatang ibinigay sa kanya ni Manggoryo na galing sa espiritu o gabay ng gubat. Nung una ay hindi kumpiyansa ang lalaki na gamitin ito, pero nang umambang umatake ang aswang, kusa itong kumilos. Parang may gumagabay sa kanyang kamay. Nasaksak niya ito sa dibdib. Nagliyab ang sugat nito. Napaatras ang aswang, sumigaw at saka bumagsak. Umusok ang katawan nito hanggang sa tuluyang malusaw sa lupa. Tumigil sa pagtakbo ang ilang tumutugis, pero saglit lang yon. Nakita kasi nila ang bahagyang pag-aatubili sa mga mata ng binata. Agad na sumugod ang dalawa sa kanila at pinagtulungan si Marco. Mainit na mainit ang pakiramdam ng binata sa pagkakataong yon. Para siyang napapaso sa kanyang mutya, pero ang init na yon, ramdam niyang nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas at proteksyon. Agad siyang tinaga ng dalawang aswang sa magkabilaan niyang braso, pero hindi siya tinablan ng mga patalim. Tumalbog lamang ang mga ito sa kanyang balat. Nang gagalaiti sa inis ang dalawang aswang, muling inatake si Marco, ngunit bago pa sila makalapit, umigkas ang binata. Mabilis ang kanyang galaw, maliksi at malakas. Biglang napapikit ang dalawang aswang na nasa kanyang harapan nang makita nila itong biglang nagliwanag. At sa kanilang pagmulat, nakita nilang ang sandata nito at si Marco ay tila naging isa. Ang patalim ay nagmukhang isang dambuhalang sipit ng alimango at sa isang galaw nito, isinipit niya ito sa tagiliran ng isang kalaban. Sumirit ang dugo, narinig nila ang paglagutok ng buto at sa isang iglap lang, nahati ang katawan nito. Sumunod naman ay umikot siya at pinuntirya naman ang leeg ng isa pa. Nalaglag ang ulo ng aswang sa lupa, nasunog at natunaw. Pagbagsak ng ikalawang aswang, saglit na natahimik ang paligid. Ang ibang aswang ay hindi na lumapit. Ang mga mata nila puno ng galit pero may halo ng takot. Takot sa hindi nila maintindihang lakas na biglang nagising sa binata. Nakatingin lang sina Ella at Ian. Walang masabi sa ipinakitang galing ni Marco. Pero sa mga mata nila, normal lang ang lahat. Bilis at lakas lang ang kanilang nakikita at ang punyal. Ngunit ang kakaibang anyo ng pinag-isang kapangyarihan ng mutya at ng punyal ay hindi nila nakita. Tanging ang mga aswang lang at si Manggoryo ang nakakita ng kagilagilalas na kapangyarihan nun. Lumapit ang matanda kay Marco. Ang mutya ng alimango, tunay nga nasa iyo ang kabal ng mga sinaunang mandirigma. Hindi ka ordinaryo, iyo. Napakahusay mo. Napatingin si Marco sa kanyang mga kamay. Nanginginig ito, hindi sa takot, kundi sa malakas na enerhiyang hindi pa rin humuhupa. Huminga siya ng malalim. Wala na si Joy. Hindi pa rin nila alam kung buhay pa si Benji. Napuno ng galit ang kanyang dibdib. Sumigaw siya ng napakalakas. Sumugod si Marco. Mabilis.
Parang isang kidlat. Isa agad ang kanyang napuruhan. Ang mga aswang ay sabay-sabay na sumalakay. May sumugod sa likod, pero naramdaman ni Marco. Umikot siya at sinipa ito sa dibdib. May 3 lumapit pa. Inihanda niya ang kanyang punyal at mabilis na pinagsasasaksak ang mga ito. Tumatama naman ang mga sandata nila, pero matibay ang kanyang katawan. Malakas ang kanyang mutya. Hindi siya tinatablan ng kahit na anumang matutulis na sandata. Malapit nang maubos ni Marco ang lahat ng mga aswang. Natira na lamang ang 2 may sirang muka. Maya-maya pa ay nagbago sila ng anyo. Naging isang mabangis na nilalang na may matatalim na kuko at pangil. Isa sa kanila ang tumili ng matinis at sumugod. Kinagat siya nito sa leeg, ngunit tulad ng mga nauna, hindi rin bumaon ang mga pangil nito. Tila tumama lamang ito sa matigas na bakal. Mabilis naman na gumanti si Marco. Sinakal niya ang aswang gamit ang kanyang bisig. Narinig ang pagkalas ng buto nito sa leeg. Hindi pa siya nakontento. Agad niya itong sinaksak sa dibdib at bumaon ang punyal hanggang sa likod. Patay ang aswang. Nakita ng natitirang aswang ang sinapit ng kanyang kasamaan. Sa halip na lumaban, tumakbo na ito palayo. Hiningal si Marco, napaluhod siya. Tinignan niya ang kanyang punyal at kamay. Puno na ito ng dugo. Lumapit naman si Manggorio at tinapik siya sa balikat. Tama na, iyo. Tapos na. Wala na sila. Tumango si Marco, bagamat hindi pa rin maalis sa kanyang muka ang matinding lungkot. Ba't ngayon lang, Manggorio? Ba't di mo sinabi sa akin na ganito kalakas ang mutyang to? Kung nalaman ko lang kaagad, di sana, nailigtas ko pa sila. Alam kong makapangyarihan ang mutyang hawak mo, Marco. Pero wala akong ideya sa lakas mo at kung paano ito kikilos sa katawan mo. Alam mo bang wala akong proteksyon na nakuha sa espiritu, kundi ang punyal na yan? Ngayon ko lang din naintindihan na mas lumalakas ang kapangyarihan ng mutya at ng punyal kapag pinagsama. Para silang nilikhang magkaugnay. Dahan-dahang tumayo si Marco. Tinignan niya si Manggorio, saka tumango. Tara na po. Muling pinangunahan ni Manggorio ang kanilang paglalakad. Tahimik ang lahat habang tinatahak nila ang daan palabas ng kagubatan. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, huminto sila sa pangpang ng isang ilog. Dito, biglang tumigil si Manggorio. Hanggang dito na lang ako. Hindi na ako pwedeng lumagpas pa. Tawirin niyo lang ang ilog na yan at sundan ang isang malinis na daan. Sa dulo nun ay may isang baryo. Humingi kayo ng saklolo sa kanila. Tunay na mga tao nakatira doon. Wala na kayong dapat na ipag-alala. Mag-iingat kayo. Manggorio, hindi ko po alam kung ano po naghihintay sa amin. Pero maraming salamat po talaga. Hindi ko po kayo malilimutan. Tumango si Manggorio at humakbang paatras, palayo sa kanila. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kakawyan. Tumawid na ang 3 sa ilog at tulad ng sinabi ng matanda, nakita nga nila ang isang malinis na daan. Habang tinatahak nila ito, tahimik silang lahat. Kita sa kanilang mga itsura ang matinding pagod at lungkot. Si Ella ay paminsang-minsang nagpapahid ng luha sa kanyang mga mata. Pagdating nila sa dulo ng daan, nakita nila ang isang maliit na baryo. Isang matandang babae ang kagad na lumapit sa kanila. Agad silang pinatuloy sa kanyang bahay at pinagpahinga. Sa pagkakataong yon, nagpasalamat na sila sa Diyos dahil sa wakas, ligtas na sila. Pagkalipas ng ilang oras, nang medyo naimasmasan na sila, nagsimula ng magsalita si Marco. Nagpasalamat siya sa matandang babae. Pagkatapos ay hinarap niya si Ella at Ian. Alam nyo, kanina pa ako may gustong sabihin sa inyong dalawa eh. Gusto ko lang linawin ang mga bagay-bagay. Siguro naman ay aaminin nyo na sa akin
kung ano ba talaga namamagitan sa inyong dalawa. Nagkatinginan si Ella at Ian. Parehong nag-aalala at di makatingin ng diretso kay Marco. Hindi ako tanga. Pero ayaw ko lang aminin nung una. Gets ko yung mga parinig ni Joy tungkol sa inyo eh. Marco, patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Hindi ko sinasadya. Nagsimula lang yon nung mga panahong lagi kang abala. Laging malayo. At si Ian, nandyan siya palagi. Napayuko si Ella. Nangilid ang luha. Si Ian naman ay napakamot ng batok. Halatang hindi alam kung paano magpapaliwanag. Kailan niyo pa ako niloloko? Walang sumagot. Tahimik lang ang dalawa. Muling nagsalita si Marco, pero sa mas malamig na niyang boses. Kaya pala galit sa inyo si Joy at si Benji. Alam din niya to. Ako lang ang naging bulag. Tanga. Napakatanga ko. Tapusin na natin to, Ella. Hindi ako magmamakaawa sa'yo. Tapos na tayo. Tapos na kayong dalawa sa akin. Tumayo siya at naglakad palayo. Pagkatapos ng araw na yon, naghiwa-hiwalay sila ng landas. Hindi na bumalik sa Maynila si Marco. Sa halip ay pinili niyang umuwi sa kanilang probinsya. Doon niya sinimulan ang panibagong buhay. Malayo sa ingay ng lungsod. Malayo sa alaala ng trahedya sa gubat. At higit sa lahat, malayo kay Ella. Hindi alam ng mga tao sa kanila na naging lihim siyang tagapangalaga ng kanilang baryo. Kapag may mga balitang may kakaibang nilalang na gumagala sa paligid, tahimik siyang kumikilos gamit ang kanyang mutya ng alimango at ang mahiwagang punyal. Pagkalipas ng halos 3 taon, nakilala niya ang isang simpleng babae. Napangasawa niya ito at nagkaroon sila ng isang malusog na anak na lalaki. Hindi naging madali ang buhay ni Marco pagkatapos ng trahedya. Pero nang dumating sa kanya ang buhay na kasama ang kanyang pamilya, natagpuan din niya ang kapayapaan at isang buhay na may kabuluhan.